Hello, Aishan! Magpalang araw mga ka-Aishan. Nandito kami upang gumawa ng isang vlog na kung saan ay ipropromote namin kung gaano kahalaga ang technology sa ating pamumuhay at gaano ka-importante ito. Importante ito. Bakit? Dahil mas napapadali natin ang pakikipagkomunikasyon sa ibang tao, sa malalayong lugar. At mas mabilis natin ito nagagamit kung may mga importante tayong gawain na dapat natin gawin. Ngunit sa kapila ng kagandahan na ito na tutulot sa atin ay may masamang epekto naman ito para sa atin. Ang malaki na magandang nagdudulot sa atin ito ay may masamang epekto. Ano yung masamang epekto nito? Yung mga tao ay nangungulong na sa paggamit ng gadget at nawawalan sa nila yung salitang exercise kasi puro na lang sa cellphone. At yung oras nila ay nauubos dahil sa tunghayan natin ang ilang ka-action natin dito upang interviewin natin kung ano nga ba sa kanila yung technologies. Go! Hello, Aishan. Dito ako sa mobile ngayon, mag-interview tayo. Ano pangalan niyo? Pangalan ko po ay Palo. May na po ako tulungan para sa inyo. Pag narinig mo ang empowerment technologies, ano ang una mong naisip? Pag naririnig ko po ang empowerment technologies, ang una ko pong naisip ay ito po ay tumutukoy sa teknolohiya na kung saan ginagamit po natin ngayon. At pinag-promote po ito ng mga taong biyasa sa minaraman or may kaalaman pagdating sa teknolohiya. Alex, ano ang advantage ng technologies? Madaming advantage at disadvantage ng technology ngayon. Unang-una, disadvantage muna. Maraming sa mga tao ngayon ang pwedeng gamitin ang teknolohiya sa kasamaan, gaya ng pang-i-scam, at cybercrime, at iba pang mga masasamang bagay. Ang advantage naman nito ay napapadali ng teknolohiya ang mga gawain ng tao ngayon. Especially pagdating sa pagkalap ng impormasyon. Magsisearch na lang tayo at mas mabilis na tayong makakalap ng impormasyon. Hindi na tayo magtatanong-tanong pa. Diretso na tayo sa Google or any website. Alex, ano ang pinakaiba noon ng walang technologies at ngayon sa may technologies na? Malaki yung pinagkaiba ng merong technologies noon kaysa sa walang technologies noon. Malaki yung pinagkaiba ng may technologies ngayon kaysa sa walang technologies noon. Kasi noon tayo, especially mga kagamitan natin, mga kagamitan natin noon is hindi muna ginagamitan ng kuryente or any technologies. Mas nakatone tayo more on sa mga kagamitan na kung saan gawa ng tao or pwedeng magdulot ng tulong sa tao. At advantage naman ngayon ng teknolohiya is ayun nga, gaya ng sabi ko, mas napapadali ng teknolohiya ang mga bagay na kailangan ng tao. At isa pa yung gaya ng mga factory, di ba? Ang kadalasan na gamit doon ay mga teknolohiya nang sa gayon mas mabilis matapos ang isang produkto at magkaroon ng maraming production. Alex, ano ang magandang dulot ng society ng technologies? Ano ang magandang dulot ng society ng technologies? Malaking dulot ng teknolohiya sa society natin ngayon. Gaya nga ulit ang sinabi ko, madaming tulong ang teknolohiya sa iba't ibang bagay. Gaya na lamang na mas napapadala ang pagkalap ng impormasyon, mas nabibigyan ng tugon ang mga bagay or mga mahirap na hindi kayang gawin ng tao. At isa pa, ang teknolohiya ay isa na rin sa pang-araw-araw na ginagamit ng mga tao ngayon. Kaya payo ko lang sa ibang tao na magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa teknolohiya sapagkat ang generation natin yan ay unti-unti nang umusbong at mas lalo nang nagagamit ang teknolohiya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lang po. Hello, Aishan. Narito tayo sa ating pangatlong estudyante na ating interview.
Pag narinig mo ang empowerment technologies, ano ang unang mong narinig? Well, for me, for the, sinasabi nga na, empowerment on technologies is more important on ICT. So, more about ICT kasi, actually ngayon, ICT yung namin, yung subject namin sa TLE. So, talagang medyo may konting ako dito. So, sa akin, sa empowerment technologies, ang unang-una kong naiisip is more about technologies, kunwari na cellphone, laptop, computers, and another devices. Second question, ano ang advantage at disadvantage ng technology natin? So ngayon, ngayong panahon kasi marami talagang estudyante, lalo na ngayon, may mga bata talagang gumagamit ng mga gadget, lalo na sa mga hindi pa talaga yung kailangan talagang gumamit pa ng gadget. So ang disadvantage nito is yung mga student na kailangan nila ng more on support sa mga magulang kasi parang doon na lang sila nakakuha ng siguro parang nahihiligan na lang sila sa cellphone. Tapos yung sa advantage naman is maraming advantage yung technology kasi yung technology is sila din yung parang nagsusupport sa atin. Kumbaga, pag nag-search tayo, makikita agad yung i-search natin. Katulad sa Google, 'di ba? Sa TikTok, marami tayong malalaman kasi more on internet. Third question, ano ang pinagkaiba noon na walang technologies at sa ngayon na meron tayong technology? So maraming nangyayari at maraming mga dapat hindi mangyayari. So unang-una, yung siguro maraming estudyante yung mga napapahamak dahil sa technology. Umpisa siguro sa mga apps, yon. Marami talagang student na napapahamak dahil sa mga apps na dina-download nila. And then second naman siguro is yung mga student na katulad ng mga student kayo, nawawalan sila ng focus dahil sa pag-aaral nila dahil inuuna nila yung mga gadget nila. So, iniisip nila, paano yung desk ko, ganyan. Parang nawawalan sila ng focus. So, ang pinagkaiba naman dati, kasi ang dati, kwento-kwento sa ating magulang natin, na more on, sila, parang more on libro. Parang doon sila nakakatuto kasi puro libro sila eh. So, kapag nasa libro tayo, doon tayo makakabasa agad. Kasi kung sa phone lang tayo marati lang tayo nagbabasa. Mabilis tayo makapag-research. Pero siguro para sa akin, ang daming disadvantage and advantage, hindi ko na masabi. Kasi masyado mahal. Last question, ano ang maganda na dulot sa society? Madaming nadudulot ng gadget sa akin. Kasi nakatulong din sa pag-aaral natin sa another research, sa thesis. Madaming dulot, lalo na kapag may mga problem tayo, meron tayong kunwari may mga emergency ganyan. Pwede tayong tumawag dahil sa mga gadget natin. Magandang araw, Adrian. Tunghayan natin ang pangalawang estudyante kung ano ang nalalaman niya about sa empowerment of technologies. Pag narinig mo ang empowerment technologies, ano ang una mong naiisip? Ang una kong naisip din ay tungkol sa pagpapalakas ng teknolohiya sa ating bansa. Ano ang advantage at disadvantage ng technologies? Ang advantage muna ng technology sa ating bansa ay mabilis ang pagproseso ng mga trabaho. At ang disadvantage naman ay maraming Pilipino ang hindi agad nagagawa ang kanilang trabaho at inaasa ito sa teknolohiya. Pangatlo, ano ang pinagkaiba noon na walang technologies at sa ngayon na may technologies? Katulad ng sinabi ko kanina, ang pinagkaiba ng noon at ngayon ay mabilis magagawa ng mga tao yung kanilang sariling trabaho dahil sa teknolohiya at mabilis sila makakasagap ng mga maabagong informasyon. At ang disadvantage yun, ay pagkakaiba nila, ay maraming nung unang panahon, yung mga mensahe ay dinadaan pa sa sulat at mabagal yung proseso ng pag-send ng informasyon.
Ano ang magandang nagdudulot sa society ng technology? Ang magandang na idudulot yan sa ano, sa society, kayang Ano ang magandang nagdudulot sa society ng technology? ang magandang na idudulot ng teknolohiya sa ating bansa ay mas mabilis ang proseso ng mga Pagkomunikasyon. mabilis yung komunikasyon sa ano, kunwari sa iba't ibang lugar at sa ano, iba't ibang mga tao. Dahil siguro sa pagsasagot sa emergency, mas maganda siya. Isang tawag na lang. Parang siya. Sa ating pangalawang gulo, huwag tanungin kung ano ang idea about sa empowerment of pagdating mo ang empowerment of ano ang ilong mo? Pagpapalakas ng teknolohiya, paggamit ng technology. Ano ang advantage at disadvantage ng technology? Ang advantage ng technology, nakakatulong ng teknolohiya para mapaganda ang ating buhay. Mas maging high-tech sa mga bagay-bagay. Ang disadvantage naman, siguro pagkain ng puso mo, ginamit mo sa magandang paraan. Ano ang pinagkaiba ng walang technology sa ngayon na Malaki yung pinagkaiba. Kasi noon, more of traditional tayo. Ngayon kasi may high-tech na, medyo mas mabilis na yung mga bagay-bagay. last question? Ano ang magandang nagdulot sa society ng technology? Maganda kasi mas naging mabilis na yung mga kailangan mong gawin, mas madali na mag-transfer ng information, ng message, madali na mag-search kapag may project. Ma'am, thank you. Hello, iChance. Ako nga po pala si Yuri Montanes. Ako nga pala si Ronel Goleta. Andito kami sa South Bilacy upang mag-interview ng mga estudyante. 1. Pag narinig mo ang empowerment technologies, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Ano, mga gadget, cellphone, mga ginagawa pag may assignment o kaya mga pag mag-research at thesis defense. 2. Ano ang advantage at disadvantage ng technologies mo? Madali tayo makaka-access sa mga impormasyon na hinahanap natin patungkol sa mga bibigay na topic sa atin ng mga teacher. Tsaka yung disadvantage lang, naaabuso lang o kaya napupuyat na yung iba sa kakagamit ng gadget. 3. Ano ang pinagkaiba noon ng walang technology at sa ngayon na may technology? Pinagkaiba. Ano, dati nahihirapan sila. Pag mag-deliver ng message, dati pa-letter, ngayon ano na, di message na yung gagamitin na yung technology para makapag-chat sa iba. Last question. Ano ang magandang nadudulot sa society ng technology? Kumbaga ano, sa pagdaliburan natin. Ano, siguro sa mga sa mga gusali o kaya sa gusali para mapaganda pa yung paligid natin. Good morning, Action. Nandito kami sa South Bilacy upang tanungin ang ilang guro para sa empowerment of technologies. Sir, ito yung pag narinig mo ang empowerment technologies, ano ang unang mo? Siguro ang salitang kumukonekta kapag sinabi natin empowerment technologies is pagiging bihasa sa isang teknolohiya, especially sa aming mga guro, lalo na kapag nagtuturo sa ating mga estudyante. Empowerment technology is a one way of innovation kung saan mas mapapatas pa yung kalidad, especially sa Sige. Ano ang advantage at disadvantage ng technologies? advantage. Simulan natin sa advantage. Probably ang pinakamaraming advantage na natutulong sa amin is napapadali yung aming trabaho. Nakakakuha kami ng mga information na makakadagdag para sa aming aralin. Pangatlo, mas napapadali nito yung aming mga kailangan tapusin na trabaho. Si disadvantage nga lang is like nagkakaroon ng mga AI help na kung saan nagiging link ito na pwedeng gawin ng isang estudyante na kung saan hindi na niya sariling natututunan kung bagkos ginagawa niya na lang ito para bumuo ng isang summary na kung saan hindi ito galing sa sarili niya. Ano ang pinagkaiba noon na walang technologies at sa ngayon? Noon na walang technologies, especially I'm one of the generation na transition from it.
Dati, kailangan pa namin pumunta ng live learning. But now, with the help of technologies, with the help of computer, mas napadali. Mabilis ang kumuha ng information, mabilis kumuha ng mga images, history, and other informations. At siyang makakatulong ngayon. If I'm going to choose, of course, ngayon, existing technologies naman. Last question. Ano ang magandang nadulot sa society? Magandang naidulot ng technology sa society, of course. Napadali nito yung ating buhay. Ang dami mga gadgets na kung saan mas nakapabilis ang ating pagkuha ng mga information at ito yung nakakatulong sa atin. Magandang araw, Alexan. Narito kami sa computer shop upang ipakita kung gaano kahalaga ang teknolohiya sa panahon ngayon. Tara! Dito ay pinapakita na yung mga tao is pwede manood ng YouTube o pagpalipas oras, lalo na pag-stress sila o gusto nila manood ng kung ano-ano palabas. Dito naman pinapakita pag-research. Mas mahalaga ito sa mga estudyante. Pangatlo, pinapakita naman dito kung paano tayo nakikipag-communication gamit ang teknolohiya sa panahon ngayon. Mas advantage na sa ngayon dahil mas mabilis mo makakommunicate yung mga tao na sa malayo na gusto mo makakonekta. Lalo na pag may emergency, mas mabilis kang makakahingi ng tulong. Pang-apat, dito naman ay pinapakita kung paano tayo mag-edit at kung paano natin gawin yung mga reporting na pinapagawa sa atin ng guro. Dahil sa teknolohiya, mas napapadali yung paggawa ng mga ito para sa pagre-report natin at hindi na tayo katulad nung nakasanayan natin na pagsusulat sa Manila paper. Ayun yung ilang mga importante na gampanin ng teknolohiya sa panahon ngayon at kung gaano ito kahalaga, ayun ay dahil sa kung gaano ito kahalaga sa pang-araw-araw natin. Mas mahalaga ito sa mga estudyante, hindi lang estudyante, lalo na sa mga mamamayan na kung gusto nila mag-search ng kung ano-ano, mas mabilis nila malalaman dahil meron na tayong tinatawag na Google ngayon. At nagpapasalamat din tayo sa mga eksperto na naka-invento ng teknolohiya dahil mas ina-upgrade nila ito. Ngunit, kaakibat nito ang disadvantage. Ang disadvantage nito is maraming mga kabataan na nagpupuyat dahil sa teknolohiya. Maraming nagpapakamatay dahil sa teknolohiya. Marami rin ang nababastos o nagkakaroon ng cybercrime law. Kaya ito nabuo dahil sa mga tao na nagpapakalat ng mga malisyoso mga larawan o video. Yun lamang po. Salamat.